Karaniwang gawain na ang pagsisipilyo araw-araw pero para sa ilan nating kababayang kapos sa panggastos, hindi prioridad ang pagkakaroon ng sariling toothbrush sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Parang ganun? Siya mang nakatira sa bahay na ito, pero ang bilang ng kanilang toothbrush, dadalawa lang. Ang isa, ginagamit ng pangalawang anak ni Evelyn, habang itong pambatang toothbrush, ginagamit ng 5 bata. Pagkatapos mag-toothbrush ng 4 na taong gulang na si Noynoy, ipapasa niya ito sa kanyang ate, na ipapasa naman ito sa isa pa nilang ate. Ang nanay nila, mula nang pumasok ang taon, hindi pa nagtutoothbrush. Nay, bakit po wala kayong toothbrush? Kasi pinaglalaruan ng mga anak ko kasi pag may pera ako, bumibili naman ako eh. Tapos pag pinaglalaruan nila, wala na. Hindi naman ako agad-agad nakakabili kasi minsan wala kaming pera. Eh yung mister mo ngayon may ginagamit na toothbrush. Hindi ko nga nakakita nagtutoothbrush yan. Ewan ko sa kanya. 5 piso lang ang kinikita ni Evelyn sa kada kilo ng bawang na mababalatan niya. Kaya hindi niya prioridad ang toothbrush. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit marami ng bungi si Evelyn at kung bakit bulok ang ilan niyang ngipin. Paano may inaalagaan yung bibig mo, yung ngipin mo? Kay toothbrush na lang pagka Pag meron. Pag wala, tiis-tiis mo. Nagmumumog na lang ako. Minsan, mumog. Tapos, halimbawa, maliligo ako. Yung damit ko, kukuskusin ko yan. kukuskus mo sa ngipin. Ang kapitbahay niyang si Lolita, sinisiguro namang may kanya-kanyang toothbrush sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Pero dahil kapos din sa pera, ang mga toothbrush na luma na at maitim na ang bristles, di niya agad mapalitan. Nakakaya naman kung di tayo magtututbrush. Dahil? Dahil lalo sa ipin natin, lalo tayo nasisira. Kakaunti na lang ang ngipin ni Lolita. Marami na raw ang nabunot sa kakakagat ng bigas sa tielo. Pag nabubutas po siya, matagal din ako nagpapabunot dahil sa kagipitan. At kahit madalas ang paalala raw niya sa mga anak niya, madalang din daw na mag-toothbrush ang mga ito. Gaano kadalas mag-toothbrush sa isang araw? Yung mga bata, pag ito yung papasok. Eh ikaw? Ako naman, ma'am, tututbrush man ako umagat, gabi lang. 2 beses? Kasi wala nang akong ipin din. Dapat nga kakao din akong tututbrush. Ayon sa Department of Health, kakapusan sa pera ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi prioridad ng maraming Pilipino ang pangangalaga sa kanilang ngipin at bibig. Karamihan hindi pa ganong katutok when it comes to regular oral prophylaxis. Hindi lahat ng health centers at hindi lahat ng government health facilities ay merong regular dentist na hindi siya kasama pa sa PhilHealth program. Kung hindi pa na talagang nahihirapan ang pumasok o hindi namamaga yung gums, hindi pa pumupunta. Base sa ulat ng DOH, ang dental caries o pagkabulok ng ngipin ang pangunahing oral health problem sa bansa. Sinusundan naman ito ng periodontal o gum diseases. Makikita natin sa mga kabataan, hindi siya gano'ng naalagaan, hindi naman nalilinisan, nangingitim, nabubulok, natatanggal. Para mapangalagaan ang bibig at ngipin, magsipilyo pagkatapos kumain. Palitan ng toothbrush kada 3 hanggang 6 na buwan at magpalinis ng ngipin sa dentista kada 6 na buwan. Tina Panganiban Perez, GMA News.